Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe po ni Cancer ay Nine of Spring. Yan. Go for it. Cancer, wag kayong sumuko. Just continue on with what you are doing sa inyong endeavor na ito. Huwag kayong sumuko, huwag kayong tumigil because pinaghirapan nyo na to, no? You've gone through a lot of challenges along the journey. You've gone through a lot of difficult situations dito para makarating kayo sa sitwasyon na to. You've gone a long way, kaya huwag kayong sumuko. Kung ano man to, na medyo may challenging situation siguro sa ngayon na nai-encounter kayo, huwag kayong sumuko. Remember, giving up is not an option on any situation, Cancer, okay? Dahil laging may pag-asa, laging merong solusyon sa mga problema. Constant yun. No, ano yun? Yun ang kumbaga kalakaran ng buhay. Pag may problema dumarating, hahanapin mo lang ang solusyon dahil lagi at laging merong solusyon yan. Kaya wag kayong sumuko. If there is a obstacle na maaring na-encounter ninyo at this time, isipin nyo kung paano ninyo mahahanap ang solusyon dyan, paano ninyo malalampasan yan. Dahil meron at merong solusyon sa kung ano man ang inyong pinagdadaanan. Kaya, giving up is not an option. Okay? Laban lang sa buhay. Kapit lang. Lagi lang ninyong buhayin ang inyong hope and faith sa puso ninyo dahil pasasaan ba at makikita ninyo ang way out from that obstacle or from that challenging situation. Okay? So, don't worry. Humingi kayo ng tulong sa Divine Universe, nabigyan kayo ng enlightenment or bigyan kayo ng gabay kung paano ninyo mahahanap ang solusyon sa mga problema or malalampasan ang kung anumang obstacle na meron kayo nararanasan, no? Yung ganun ba, Cancer? And you can expect answer from that. Makinig lang kayo sa inyong intuition. Makinig lang kayo sa inyong inner voice dahil nandyan ang kasagutan sa inyong mga hinihingi, no? So, what else? We have Ace of Spring. See? This is a new beginning energy, Cancer. So, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kayo dahil pasasaan ba makakarating din kayo dun sa tagumpay ninyo, no? We have 9 dito. Ang sunod nito is 10, which is the max. That is your finish line. Kaya, kung iisipin ninyo, parating na kayo sa inyong tagumpay. Malapit na kayo, kumbaga isang kembot na lang, nandun na kayo sa inyong finish line. Matatamo na ninyo or makakamit na ninyo ang victory dito. Kaya, konting tiis na lang, konting tiyaga na lang, konting sikap na lang, Cancer, at makukuha nyo na kung ano yung inyong minimithi dito, okay? So, sa Ace of Spring, there is a new opportunity na parating sa inyo dito. This could be related sa trabaho, that could be related sa career ninyo. This could be in any area of life, Cancer, but definitely, magiging exciting ito para sa iyo. This is an exciting, sitwasyon dito sa inyo. Napaka-exciting na opportunity. Maaring related ito sa ninyo, creativity ninyo, sa mga talents ninyo, sa mga gifts ninyo. Maaring ganun ang sitwasyon dito, Cancer. So this is really, really beautiful. You're going to take advantage of that because that is going to open up a new door sa buhay ninyo, yung magandang opportunity na yan. What else? We have another new beginning energy, Ace of Autumn energy, which is really awesome. Cancer, napakaganda ng inyong sitwasyon dito. Talagang swerte ninyo sa ngayon, Kaya huwag kayong sumuko, kasi maaaring yung mga pagbabagong ito na magaganap sa buhay ninyo, ito yung makikita ninyo
pagdating ninyo sa finish line dito sa Nine of Spring. There are so many beautiful energies dito. Look at that. Ace of Spring, Ace of Autumn. This is new beginning energies na talagang bonggang-bonggang parating sa inyo. Napakagaganda ng naghihintay sa inyo na bagong simula. Fresh start ito sa buhay ninyo. Very exciting. Sa Ace of Autumn naman, this is financial blessings, financial opportunities na parating sa inyo dito, Cancer. That is going to bring forth financial success, prosperity and abundance into your life. Na siya din ang magiging susi para magkaroon kayo ng pagbabago sa inyong financial landscape. Kaya kung ang iba sa inyo nanggagaling sa sitwasyon na medyo may financial constraints, may mga financial problems, financial hiccups na nararanasan in the recent past, yan ay going to be behind you na, because there are going to be financial blessings and opportunities na kakatok sa inyo sa ngayon, Cancer, na yun ang magiging kasagutan doon sa mga financial problems na pinagdadaanan ninyo. This could come from different sources. We don't know kung saan ito manggagaling, pero this could be a financial gift sa inyo. Maaring merong magbibigay sa inyo, maaring merong inheritance dito, maaring meron ditong magpe-pay off ng utang sa inyo, maaring meron ditong a win, maaring panalo ito sa mga game of chance, maaring ganon. This could be windfall of money na hindi ninyo alam kung saan manggagaling, basta meron ditong parating na pera, no? This is napakaganda ng maaring mangyari dito sa inyo sa pangkapirahang aspeto. So that is really beautiful. Maaari din na may mga offer dito ng trabaho. Maaring may mga offer ng career opportunity, business opportunity, maaring kumatok din yan sa inyo sa ngayon. We have Three of Summer. Definitely, meron kayong isa-celebrate dito because Three of Summer is a celebratory energy. So, yung mga tagumpay na to, yung mga swerte na to na parating sa inyo, ay talaga namang iyan ay inyong isi-celebrate. Si Three of Summer energy is a celebratory energy. Kaya, maraming biyaya dito ang parating talaga sa inyo na yun ang inyong isi-celebrate sa ngayon bilang pasasalamat din, dito sa mga biyayang natanggap ninyo. For others of you naman, maaaring mga okasyon nito na isi-celebrate ninyo. Maaaring may birthday, may kasalan, may engagement party, maaaring may mga ganon, may mga anniversary, maaaring mga ganon din dito ang isi-celebrate ninyo. Maaaring kayo yung mag-host nito or maaaring maiimbitahan kayo sa mga ganong okasyon. So, enjoy na lang, no? Enjoy niyo yan. Iyan din ang pagkakataon ninyo para makapag-unwind din kayo at the same time. So, tingnan natin kung ano ang final message ni Cancer. We have angel number 2121, energy levels. Parang yung vibration ninyo dito is going to be high talaga. Kaya naman, magmamanifest kayo ng prosperity, magmamanifest kayo dito ng abundance, magmamanifest kayo dito ng success. Kaya, napakaganda nito, no? Napakalapit na ninyo doon sa inyong goal. Yan sinasabi dito, you're getting closer to your end goal. Nine of Spring, you are getting closer. One step forward na lang kayo. Nandun na kayo sa kung ano man ang inyong goal ninyo. So, Cancer, continue on. Huwag kayong sumuko, but instead, continue to persevere, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga mensahe for Scorpio today. Scorpio po, na mensahe ninyo, 5 of Summer. Ayan. So, this is a reminder for you na change is coming. Scorpio, meron mga pagbabago na magaganap dito sa buhay ninyo. And it needs your help para ma-attract ninyo yung positive changes na to. Kasi, maaaring ang iba sa inyo dito nanggagaling kayo sa isang malungkot na sitwasyon. Meron siguro kayo ditong mga frustrations, nagkaroon kayo dito ng regret, maaaring ganon.
Pero maaaring magkaroon kayo talaga ng ng realizations dito na that energy is not going to help you in any way. Kaya parang babangon din kayo from that situation. Kasi parang stagnant energy yun na kinabilangan ninyo. And one day, you will realize na tama nga, tama. Na hindi kayo uusad, hindi kayo mag-move forward sa buhay ninyo if you're going to stay in that energy. Kaya yun ang, parang babangon kayo from that sa ngayon. So, maaring yun ang gagawin ninyong pagbabago sa buhay ninyo. So, that's really good. What else? Scorpio, we have the Lover's energy. Napakaganda. For others of you, merong bagong love connection dito na mabubuo. Lalo na kung kayo ay single at naghahanap kayo ng bagong pag-ibig. Maybe ito yung panahon. Ito yung period wherein maaaring makilala nyo na dito ang inyong soulmate, ang inyong twin flame, ang inyong potential na magiging jowa, kumbaga, At saka, ang iba sa inyo dito naman, kung nasa established relationship na kayo, may jowa na kayo, maaaring papunta na kayo sa pagle-level up ng inyong relationship. Maaaring may mga pag-uusap dito ng pag-aasawa, maaaring ganon, pagkakaroon ng anak, pagsisimula ng pamilya, maaaring ganon ang ganap dito. This is also about decision making, Scorpio? So, maaaring ang iba sa inyo dito nahaharap sa isang importanteng pagdedesisyon. Maaaring nahaharap kayo sa isang sitwasyon wherein you need to make a decision dito dahil importanteng harapin ninyo to because this could be related to your relationships. Maaaring related ito sa love and romantic relationship. Maaari din naman na related ito sa relationship ninyo with your kaibigan, business partner, or kapamilya, Yung mga ganon. Kaya, ang ano din dito sa inyo, ang advice din sa inyo ng Lover's energy is for you to think about that decision na gagawin ninyo many times. Huwag kayong magsettle sa saglit lang, na pag-iisip at tapos na, eto na yon. Pag-isipan ninyong mabuti because kung ano man ang magiging decision ninyo sa ngayon, that is going to have a great impact sa buhay ninyo for the long term. Hindi lang yung sa ngayon, Scorpio, we have Nine of Winter. Ayan. So, dito naman sa Nine of Winter, there is fear, there is worry. There is anxiety na maaaring nararamdaman ng iba sa inyo dito. That could be related to this Lover's energy. Maaaring related yan dito sa decision na kailangan ninyong gawin dito. So, maaaring nag-overthink at nag-overanalyze kayo dito, Scorpio. Kaya nagkakaroon kayo ng anxiety, nai-stress kayo sa pag-iisip. Kalma lang, Scorpio. Kalma lang. Because kung super worried kayo, kung nai-stress kayo, hindi rin naman makakatulong yan sa inyo na mag-come up kayo with a good decision. Kasi mas lalong maninega ang maiisip ninyo dito. Magiging negative energy lang ang laman ng isipan ninyo dito. Kaya, try to transmute that negativity into positivity para makapag-isip kayo ng mas mabuti, mas makapag-isip kayo ng mas maganda ninyong gawin, mas maisip ninyo kung ano yung mas nararapat para sa inyong sitwasyon. Okay? So, focus kayo sa positibo lang. Focus kayo sa kung ano ang mas magandang sitwasyon, kung ano ang magiging positive result na kung ano man ang inyong gagawin or kung ano man ang inyong pagdedesisyonan dito. So, alisin din ninyo yung takot sa dibdib ninyo. Kasi, lahat naman ang ginagawa natin, 'di ba, sa buhay, if that is for our highest good, if that is for your best interest, you will be supported by the divine. Kaya kapit lang kayo, hang in there, kapit lang kayo, laban lang kayo sa buhay, dahil sa kahit anumang laban natin sa buhay, tayo ay may katulong sa spirit realm. Kaya wag kayong matakot, okay? So, what else? We have the moon energy. Ayan, so, pag-isipan pa ninyong mabuti, okay? Yung, kung ano man ang pagdedesisyonan ninyo dito, ano man yung endeavor na gusto ninyong simulan, wag muna ninyong gawin, simulan sa ngayon, but pag-isipan pa ninyong mabuti, kasi sinasabi ng moon energy na kung ano ang alam ninyo sa ngayon, kung ano yung mga impormasyon na hawak ninyo ngayon, that is
just partial. Hindi pa konkreto yung basehan ninyo ng pagdedesisyon, kaya siguro din nahihirapan kayo sa ngayon magdesisyon or mag-isip. It's because kulang pa ang alam ninyo. Kulang pa ang impormasyon, detalye, facts siguro na hawak ninyo. Kaya wag ninyong ipilit na pagdesisyonan na yan ngayon. It's because sinasabi nga ng moon energy na hindi pa konkreto ang pagbabasehan ninyo ngayon. Kaya ano muna kayo, chill muna kayo, pag-isipan pa ninyo mabuti. Makakatulong din sa inyo na makapagdesisyon ng maayos if you are going to allow your intuition to be your guide. So pakinggan ninyo kung anong bulong ng inyong intuition dito, because lagi-lagi naman if you allow your intuition to be your guide, that is going to lead you to the right path. Lagi at lagi kayong dadalhin yan sa kung saan kayo dapat, kung ano ang para sa iyo, kung ano ang best para sa iyo. Okay? So tingnan natin kung ano yung final message ninyo. Sa Nine of Pentacles, parang nagwo-worry kayo over, over nothing, no? Nag-iisip kayo yung parang kinukumplika ninyo masyado ang sitwasyon, wherein hindi naman talaga ganon. Kasi nag-overthink lang kayo, okay? Final message ninyo is 0330. This is your angel number, 0330, lucky shirt. Ayan. So, there will be love, peace, hope, and optimism, transferring responsibility to others. There will be progress din na mangyayari dito sa inyo. Kung ano man yung goals ninyo sa ngayon, Scorpio, parang, talaga kayo, you're going to do anything and everything in your power para makuha ninyo yan, no? You are in pursuit, kumbaga, para sa kung ano man ang mga goals ninyo. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Pisces for today ay the 7 of summer. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito, yung parang nagme-mini-mini mo dito dahil marami kayong mga opportunities na kinakaharap sa ngayon. Marami kayong options. At ngayon, yung parang nalilito kayo kung alin yung kukunin ninyo, nalilito kayo kung ano yung pipiliin ninyo. Kaya, parang nagme-mini-mini mo kayo ngayon, ano? So, allowing your intuition also to be your guide sa ngayon sa pagpipili ng kung ano man ang best para sa iyo ay makakatulong. Kaya, pakinggan ninyo at sundin ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng iyong intuition sa ngayon so that mas maging easy yung pag-iisip ninyo, pagdedesisyon ninyo dito kung ano ang best para sa iyo ng opportunity dito. So, you can make a decision. Okay? Kasi ngayon, nagpo-procrastinate kayo. Hindi kayo sigurado kung alin yung pipiliin ninyo dito. Kaya, parang umaatras kayo dito. At siguro, sinasabi ninyo sa sarili niyo, teka lang, atras muna ako. Pag-iisipan ko tong mabuti or mamimili ako. So, yung ganon. If sa tingin ninyo makakatulong sa inyo na mag-research pa kayo, magtanong-tanong pa kayo about these opportunities, or kailangan pa ninyo mag-dig deeper sa bawat opportunity na to, then do so. Do so. Kung yan ang mas makakagaan din sa inyong pakiramdam. So, gawin ninyo yan. Maaaring makatulong din talaga yan. Ano? So, what else? We have strength. You may need some kind of strength ngayon. Like, inner strength and courage dito sa inyong sitwasyon para nang sa gayon magawa ninyo kung ano man yung gusto ninyong gawin. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, meron kayong vision, meron kayong plan, pero hindi ninyo masimulan, hindi ninyo magawa kasi nagpo-procrastinate kayo because maaaring may takot, maaaring may kaba, no? May fear kayo na nararamdaman dito as you move towards that endeavor na yan. Kaya parang hindi pa kayo nakakapagsimula dahil something is preventing you from starting, no? Maaring ganun ang ganap dito. Kaya inimbitahan kayo dito to activate your inner strength and courage dito in order for you to face whatever fear that is, at nang hiwala na makasagabal sa inyo. Kung may mga plano na kayo, ready to roll out na, then go for it. No, wag na kayong magpapigil sa takot kasi it will just put you in a stagnant energy.
hindi kayo uusad, hindi ninyo masusubukan ang mga bagay na gusto sana ninyong marating or gusto ninyong gawin if you are going to procrastinate, if you are going to hold back, no? So, what else, Pisces? We have awakening. Ang iba sa inyo dito, magkakaroon siguro ng bagong perspective. Magkakaroon dito ng bagong ideas. Magkakaroon ng bagong plans. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. And, sa kung ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, kailangan talaga ninyo ng inyong tatag, ng tibay, ng loob, ng lakas ng loob dito. Para magawa ninyo ang kung ano pa man yan. Maaring meron ditong mga bagong ideas na dadating sa inyo, and maaring yun din ang magpapaano sa inyo, magpapagising. Kumbaga na, what if ganito ang gawin ninyo? If you are procrastinating about certain thing, siguro kinakabahan kayo dahil siguro talaga hindi din yan para sa inyo. Maaring ganun din ang ganap. So, kailangan talaga ninyong pakinggan din ang inyong intuition. Pakinggan ninyo ang inyong sarili. Kasi, you will be guided. Kung you are heading towards where you need to be, kung yan ay meant para sa'yo, makakaramdam kayo ng kakaiba. Makakaramdam kayo ng excitement, makakaramdam kayo ng gustong-gusto ninyong gawin yan or simulan yan. But if there is takot, if there is pagdadalawang isip, then maybe you need to think twice before talaga na magsimula kayo. So, maaring ganun din ang ganap. Kaya kailangan din ninyo talaga na pakinggan ang inyong sarili. Okay? Pakinggan ninyo ang inyong sarili because your intuition will give you a signal kung yan ay para sa'yo or kung yan ay hindi para sa'yo. Kaya, napakahalaga na lagi kayong mag-tune sa inyong intuition because it will not lead you astray, promise. Talagang ililid kayo dyan sa tamang daan, okay? Kaya dito sa Awakening Energy, maaaring meron ditong mga bagong ideas na papasok sa inyo. Maaaring yung mga bagong ideas na yan ang magpapa-excite sa inyo, ang magbubukas ng pinto dito para sa new beginning na to, na maaring talagang igagrab ninyo ang opportunity na yan. So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. We have the Magician energy. You're definitely taking action. Pisces, gagalaw na kayo. Maaring dahil dito yan sa awakening energy. Dahil dito yan sa siguro new perspective, sa mas bagong idea na parating sa inyo, kaya kayo siguro magte-take action na. So maybe, kung ano man ito na dati ninyong iniisip na gagawin na parang may takot kayo, nagpo-procrastinate kayo dyan. Maybe you're going to leave that behind you for now, sa ngayon, and you are going to embrace this new opportunity or new idea, new plans dito that you will come up. Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Kaya, mas excited siguro kayo dito. Mas sa tingin ninyo, ito yung para sa'yo. Kaya, ito yung kukunin ninyo. Ito yung uunahin ninyong gawin. No? So, good luck to that. What else for Pisces? Tingnan natin kung ano ang inyong final message dito. Final message ni Pisces, we have the angel number 1551. Hold your vision, Pisces. You are manifesting something dito sa buhay ninyo. You are manifesting money. You are manifesting abundance, prosperity. Kaya napakaganda nito. So, meron kayo ditong mga, magagandang turnaround ng inyong sitwasyon sa ngayon. Kung dati, nararamdaman ninyo takot, nararamdaman ninyong kaba, yung mga ganon, mapapalitan yan ng excitement sa ngayon, mapapalitan yan ng drive sa ngayon, kaya naman tataas ang inyong vibration, and when your vibration is high, dyan kayo nagkakaroon ng special spiritual power para mag-manifest kayo ng kung ano ang mga gusto ninyong i-manifest sa buhay ninyo, and maybe this is it. So good luck, and that's a love for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.